What's up mga kaigang? Naghahanap ba kayo ng earbuds na parang Apple AirPods pero mas affordable? Yung tipong may high resolution audio, noise cancellation, malakas ang bass at up to 36 hours ang battery life for less than 3K lang. Baka ito na yung hinahanap nyo. Ito ang Edifier EvoBuds at EvoBuds Pro. Yung link ng mga to nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Bali parehas na naka high-res audio to. Yan, naka LDAC yung codec. Pero unahin muna natin tong EvoBuds. Yan, box natin. Buksan natin dito sa taas. Yun, nandito na mismo yung EvoBuds. Lapag muna natin dito. Tapos yan, nandito na yung manual, tsaka Type-C cable niya. Okay, wala na. Tabi muna natin to. Tanggalin natin yung plastic. Yung nandito sa atin ngayon, yan yung silver or white, pero available dito sa black. Tapos ito yung earbuds niya, inspired sa Apple AirPod yung design. May pagka-off-white yung color niya, tapos may chrome sa gilid, parang sa case niya, no? Ito na mismo yung Edifier EvoBuds. Ganda ng case nyo. May chrome, matte and chrome yung combination. Nahilig pa naman ako sa ganito. Yun nga lang, fingerprint magnet to. Bale yung build niya, no, hard plastic. Tapos yan dito sa ilalim, naka Type-C port na. Tapos may button dito. Press nyo lang ng 3 beses para mag-reset. Tapos check natin yung earbuds. Buksan natin. Yun nga, inspired sa Apple AirPods tong earbuds niya. Tapos may pagka off-white yung color. Di lang halata dito sa camera, no? Tapos yan dito sa chrome part niya, nandito yung customizable gesture controls para sa play, pause, next, previews, tsaka volume controls. Tumatagal yung battery nito ng up to 7 hours. 35 hours naman pagkasama yung case niya. May 13mm tri-composite driver na to, Bluetooth 6.1 at adaptive ANC. Pwede din natin i-connect sa multiple devices simultaneously kasi meron tong multi-point connection. Bali semi-in-ear to, no? Wala siyang nilalagay na ear tips. Pero naka IP54, water resistant na to, kaya okay lang mabasa ng tubig. Meron na rin tong app support, itong Edifier Connects app. May mga pre-made na sound preset na rin dito. Pwede din tayo mag-customize ng sarili nating sound preset dito sa custom equalizer. Tapos customizable na rin yung gesture controls ng earbuds niya, left and right. Tapos yan yung isa sa favorite feature ko dito, itong AI voice translation niya. Up to 21 languages yung nandito. Pwede nyo i-download yung mga languages dito na mismo sa app, no? Yan. Pero yung dinownload natin, yan, Japanese, Korean, tsaka Spanish. So yung setup dito, ipapasuot nyo lang yung earbuds or kahit isang earbud lang dun sa kausap nyo. For example, Korean, ipasuot nyo lang tong isang earbud. Okay yan, try natin. Bale, nilapit natin yung isang mic natin dito sa isang earbud para marinig nyo yung translation. So dito, no, yung translation English to Korean. So itatap natin to, tapos yung translation makaririnig nyo dito sa earbud. Okay, try natin. Hello, how are you? Yun yung translation nyo. Nice. Are you free tonight? O diba kung may crush kang Korean, pwede mo nang yayain gamit tong Edifier EvoBuds. Pagdating sa noise cancellation, para talagang magic, mababawasan talaga yung external noise. Once na i-activate yung noise cancellation nyo, mararamdaman nyo yung kulog sa tenga nyo. Pero depende pa rin sa butas ng tenga nyo, no? Pag hindi masyadong fit, pwede pa rin marinig nyo ng kaunti yung ingay sa paligid. Di pwedeng palitan ng ear tip to kasi semi-in-ear tong earbuds eh. Bali yung narinig yung audio ngayon, galing mismo dito sa Edifier EvoBuds. Meron na tong dual mic noise cancellation para mas clear yung boses natin sa mga calls. So mic check, 1, 2, 3, Edifier EvoBuds, mic check, 1, 2, 3. Bali, ilalagay natin malapit sa mic natin yung earbuds para marinig nyo yung sound quality. Tapos tatakpan natin ng baso para ma-eliminate yung external noise.
DIY setup lang to, although mag-expect kayo na mayroon pa rin konting external noise, no? Pero at least marinig nyo yung initial na sound quality niya. Ngayon naman mga kaigang, testingin naman natin ito sa gaming kasi meron tong 0.08 seconds latency. So iset natin sa gaming mode. Yan, kinostomize ko yung gesture nito, no? Yan, tap and hold. Yun, naka-game mode on na tayo. Yan, testingin na natin. Check naman natin itong Evo Buds Pro. Yan, slide lang natin. Whoop! Bungad na bungad yung manual. Tapos nandito na mismo yung Evo Buds Pro. Tapag muna natin dito. Buksan natin. May mga paperworks. Yan. Tapos, mayroong mga extra ear tips. Kasi in-ear na earbuds to. Tapos dito sa kabila. Yan, yung Type-C cable niya, no? Okay. Tabi mo natin yung iba. Tanggalin natin yung plastic. Psst! Identical sa Evo Buds. Mas malaki lang ng kaunti. Meron ding white or silver na color nito, no? So, matte at chrome din yung case niya. Pero yung earbuds nito, yan, in-ear. Kaya may kasamang free ear tips sa package. So, ito naman yung Evo Buds Pro. Ganda ng kulay niya, oh. Gray na black. Tapos yan, may chrome din, no? Sa taas. Tapos yung button niya nandito. So, press nyo lang ng 3 beses yan kung gusto nyo i-reset. Tapos nandito yung indicator niya. Tapos naka-Type-C na rin, ano? Bale, in-ear yung earbuds nito, no? Kaya may free extra ear tips sa box. Pwede nyo palitan, depende sa butas ng tenga nyo. Yung kaibahan nito sa Evo Buds, ito naka-dual coaxial drivers na. May 10mm woofer, 16mm na tweeter, at hybrid ANC. Meron na rin itong fast charging, kaya charge mo lang ito ng 15 minutes. Kaya na nitong tumagal ng up to 3 hours. Pero yung earbuds ito, tumatagal ng 8 hours yung battery. Up to 36 hours naman pagkasama yung case niya. So, mas malaki yung battery nitong Evo Buds Pro, no? Meron na rin itong app support sa Edifier Connects app. Meron na rin mga sound preset. Pwede din tayo mag-customize ng sarili nating preset sa equalizer. Merong gaming mode, customizable gesture controls for left and right earbuds. At yun nga, meron din tong AI translation. Medyo nanibago lang ako ng konti dito sa touch controls niya. Kasi yung touch controls or gesture controls niya nandito sa harapan instead na nasa side. Nasanay kasi ako na nasa side yung gesture control sa mga earbuds, pero masasanay din naman kayo. Pero naka IP54, water resistant na to, kaya okay lang mabasa ng tubig. Pagdating sa noise cancellation nito, laki talaga ng nababawas sa external noise. Yan nga, may construction dito sa kapitbahay namin, no? Yan, hindi ko siya naririnig ngayon kasi naka-activate yung noise cancellation niya. Pero tanggalin natin. Ayan, naririnig ko na, no? Alam ko naririnig nyo din sa mic natin ngayon. Yan, may mga construction kasi dito sa kapitbahay namin. Yan, may mga nagpopokpok, naglalagari. Pero pag naka-earbuds tayo, yun, biglang kumulob. Hindi mo na maririnig, oh. Parang magic. Isa din factor kaya maganda yung noise cancellation nito bukod sa mic kasi pwede natin palitan yung ear tip niya. Mas fit sa tenga natin kaya hindi maglilik yung external noise. Bali, yung audio na naririnig nyo ngayon galing mismo dito sa Edifier Evo Buds Pro. So meron tong 6 mics for noise cancellation para mas clear yung boses natin sa calls. So mic check, Edifier Evo Buds Pro. Mic check, 1, 2, 3. Okay, same setup din parang sa Evo Buds kanina, no? Yung ano yung parang sinabi ko kanina, hindi ganito yung sound quality niya pag nasa tenga natin. Pero kahit papaano, no, marinig niyo yung initial na tunog niya.
Ngayon naman mga kaigang, testingin na rin natin ito sa gaming kasi alam ko maraming magtatanong sa inyo kung okay ba ito sa gaming. Kaya yan, itetest na natin. Naka-Bluetooth 6.1, IP54 water resistant, multi-point connection, AI translation, at LDAC high resolution audio na. Para na tayo naka-Apple AirPods for less than 3K lang dito sa Edifier Evo Buds at Evo Buds Pro. Yung link ng mga to nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Edifier Evo Buds at Edifier Evo Buds Pro? Comment down below!